Isang video mano ang naglalaman ng aktwal na paggamit ng illegal na droga ni Pangulong Coutinho Jr. ang nakatakdang ilabas sa publiko. Ang naturang video inaasahang magdulot ng matinding reaksyon mula sa mga mamamayan at mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, malinaw na makikita sa video ang umano'y aktwal na paggamit ng droga ni PBBM na naganap sa isang pribadong lugar. Ayon sa mga sources, ang video ay nakumpiska sa isang operasyon laban sa illegal na droga na pinangunahan ng mga ahensya ng gobyerno. Hinihintay na lamang ang opisyal na pag-anunsyo ng mga otoridad kaugnay sa nilalaman ng video at ang mga posibleng aksyon na kanilang gagawin. Asahan natin ang patuloy na pag-usbong ng mga balita hinggil sa isyong ito. Tiyak na maghahati dito ng malaking epekto sa imahe ng administrasyon ni Kuting sa ating bansa. Abangan ang mga karagdagang detalye at mga opisyal na pahayag mula sa Malacanang. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kailan mo ng alindog? Ay, baliktad yung damit ko. Nasa mga star. Alright? Okay. Ano bang, punta muna tayo sa pangyayari nung wala kasi ako kagabi. Siyempre, na-miss yung alindog ko. Ano ba yung misyon ni Harry Roque at ni Glenn Chong dito sa Jamaica? I'll tell you something. Di ba? Hindi naman ito secret. Okay, napaka-busy na mga yan. Yung dalawang yan, ang maisog event na yan. So napagkasunduan ng mga taga-Jamaica at ng taga-Vancouver na imbitahin ang dalawang palangga. So kaya naman iikot sila. So kagagaling lang nila dito sa California. Kami chika-chika, kapi-kapi lang talaga. Walang masyadong seryosong usapan. Pero meron akong ni-reveal sa kanila. At i-reveal ko rin yun sa inyo. Pero hindi nga lang ngayon kung ano yung mga eksena yun. Kasi yung mga ni-reveal natin sa kanila, hindi kailangan dumaan sa, sa transmission. Kailangan personal. Parang alindog ko, dapat personal, personal na makita. Okay, here's the thing. Mag-enjoy na lang tayo palangga. Kasi I feel, the movie is coming soon. What kind of movie do you want, mga palangga? Okay. By the way, nasa Vancouver nga si Attorney Glenn at si Harry Roque. Ngayon, for sure, borlog na yung mga yon dahil sobrang warm ang pagtanggap sa kanila ng Vancouver, Canada. Katulad na lamang ni Sandra Gombok na organizer na palangga ko, si Charlene Yabo, at marami pang ibang mga palangga natin dyan sa Vancouver. Tandaan ninyo, ilang beses po ako nagpabalik-balik sa Vancouver para i-celebrate at mangampanya sa Jutang Ginimes na bangag na to. Kaya itong white powdery substance na ito na palabas sa West Philippine Sea, doon kaya natin yung palabas sa West Philippine Sea, no? Diba? Para very historic. Ayan. Babalik-balik ako sa Canada, itong Jutang Ginimes na bangag na ito, kaya may kalalagyan ito. May kalalagyan ka, I'm telling you. May kalalagyan kang bangag sa Pilipinong ginago mo. Imagine mo, mga palangga, di ba? Shit. Hindi nyo kakayanin. So after that Vancouver, rarampa naman sila, yung dalawang palangga natin, Attorney Glenn and Attorney Harry. Vancouver, tapos New York, then Washington DC. Wala, maisog lang yun. Alam mo, yung mga yun talagang buti na pagbigyan ng mga taga-Amerika, no, at mga taga-Canada. Pero, syempre, mas gusto kong pagbigyan kayo. Mas gusto kong pagbigyan kayo dahil yun ang hiling ninyo at malapit na yan. Pero mga palangga, okay na pag-alaman natin bago tayo mag-vlog. Dahil nag-Sleeping Beauty ako, grabe, talagang nangarag din ako sa Chika Boom Boom, ha? Okay namin. Napag-alaman ko, ang bangag at ang administrasyong bangag at ang Liza Bartek ay naaalarma na baka daw may lalabas na video. Kayo naman, masyado kayong kabado, di ba? Kaya may mga na-airlift, di ba? May mga na-airlift. So,
mukhang hindi si Kuting ang na-airlift papuntang St. Luke's. Baka isa sa mga Junakis niya na bangag din sa ganyan, di ba? Hindi natin alam kung sino yung mga na-airlift na yon. But ganun pa man, nagpakita na si Kuting ngayon, di ba? I don't know kung baka replay yan. Alam mo naman, pinagluloko tayo ng mga yan. So, kung sino man yung na-airlift dyan sa Malacanang punong-puno ng ahas, well, inaabuso ang kaban ng bayan dahil yun nga, grabe pag na-hospital sila o inatake sila na-over dosage sila sa kanilang mga kadyotahan, ni-airlift na lang. Alam nyo na yan mga palangga. Alam nyo na talagang nilulustay nila ang pera ng bayan. Sobra ang nilulustay nila ang pera ng bayan. Pero i-connect natin ang dots. May kinalaman ba ang mga teasers natin dito sa pulbong sa airlift at pagbisita ng ambassador, tiga natin ng ambassador kay Pangulong Duterte? Kasi parang buwan-buwan may bumibisita ng mga diplomats. Ano nangyari dito Bakit doble-doble itong ko? Okay lang Doble-doble itong aking post. Kaya baguhin natin. Doble-doble, nagkamali tayo ng landas. Talaga to palitan natin yan. Nagkamali ng landas. Okay? Doble-doble man, di ba? Parang na ako, double vision. Parang si Kuting. Nag-double vision na. Okay. Yan, nag-reset lang tayo Nasa network, available na tayo ngayon. Ano ang kinalaman ng mga teasers natin, ang mga teasers natin dito sa pangyayari sa ahas, sa Malacanang ahas na Palace o Jempier, Okay daw, may kinalaman nga ba? So, 3 hours ago, follow niyo naman si Pangulong Duterte. Ayan, follow niyo si Palangga. Follow niyo si Palangga. Si Pangulong Duterte. Yan. 3 hours ago, anong kinalaman nito? Meeting with Her Excellency Marie Fontanelle, Ambassador of the French Republic to the Philippines, last night in Davao City. Also present were Economic Counselor Alain Fontanelle and Miss Hanilette Avancenia. Okay. Ano ang layunin ng French diplomat? Tagandela ni Inday, diplomat. Okay? So, ibig sabihin, ito ay nagbibigay ng kortesiya sa ating former president kasi meron pa siyang relevance o pagbibigay ng respeto o tinitingala pa rin nila ang isang pangulo, ang dating pangulo. Diba? Merong kinalaman ito sa ating sa sa WPS kaya? Mayroon kayang alam itong mga international diplomats from all over the world kung bakit nila pa rin ay nakikipag-connect sila kay Pangulong Duterte? You'll never know. Baka yung hawak ko, pinakita ni Pangulong Duterte. Hindi natin alam. Pero sign iyon sa pagbigay ng respeto sa ating former president. Imagine nyo last month ay nagbisita din ang isang Singapore diplomat. So ito, pinag-usapan natin 3 hours. Ito mga palangga, okay. Noong June 26, binisita din si Pangulong Duterte. Okay? Di ba dapat hindi nila papansinin yan kasi sinisira ng dilawan at ng mga bangag na si Pangulong Duterte manggugurgur. Pero ang totoo, ang mga bangag ang manggugurgur. June 26, mga palangging. June 26, meeting with Her Excellency Constance C., Ambassador of the Republic of Singapore to the Philippines last week in Davao City. Buwan-buwan may bumibisita kay Pangulong Duterte. Ano bang mapapala nila kung tutusin kay Pangulong Duterte? Retired na yun, nananahimik na. Ano kaya ang mga pinag-uusapan nila? May konektado ba ito sa WPS o white powdery substance, mga palangga? Bakit ipinagtitibay ng mga diplomat personalities na ito, Singapore, di ba? Baka susunod, Amerika na. Baka ma-realize ng aking bayan dito, ay, kahit pala ang ngangabels nitong former president na ito ay nagjujutang ginina. Mas maliin na namin yung mga nagjujutang ginina kaysa naman dito sa ngagva na ito. Pwedeng ganon,
We can only speculate, mga palangga. Pero ay para sa akin, ito ay nagsisimbolo o I don't know, hindi ako nakapaghalungkat kung sino-sino ba yung mga diplomats na may ganitong, mga former presidents na binisita ng mga leaders, okay, ambassadors, mga leaders from all over the world. Ang isang nagjujutang ginina na Tatay Digong natin. Okay? And remember, even China ay talagang red carpet pa ang asikaso dito kay Pangulong Duterte. Di ba? I think last year. So now, ano yung kinalaman dito, mga palangga, ng stash box ni Marcos Jr.? Malaki. Kaya nga sabi ko, baka napanood na ng ambassador. Baka napanood na ng Singapore. Baka napanood na ng French ambassador. What do you think? Okay? What do you think, mga hitad? Pero bakit kailangan na i-show itong pulburon video na ito? Okay? Siyempre, baka para masilayan ninyo kung ano yung kulay ng stash box. Yung lalagyanan nga ng powder. Di ba? At siyempre, para mapatunayan, matapos na ito mga kadyotahan ng mga bangag na ito at kayo mismo, yung inyong dalawang mata ang makaka-witness at you are to decide kung gusto nyo pa rin manatili na bulag, pipi, at bingi. Dahil recently, not recently, few hours ago, pumunta si Lisa Tanas at ang mga kampo niyang Diablo, mga palangga, sa Sorsogon. Okay? Nag-text sa akin mismo ang mga ang mga taga Sorsogon. Okay, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, okay, pumunta po dito ang Love for All ni Jahas. Okay? So kami po ay nagmasid sa mga pangyayari. Grabe, Miss Maharlika, ang mga tao sa paligid ng gobyernong Bangag at ni Jahas. Yung pong mga nasa PMS. Okay? Ngayon, mga palangga, sabi niya, may pera, kailangan may pera bago iakyat ang mga papeles ng appointee. Can you believe that, mga palangga? Ang mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, may pumasok na puting ahas. Sandali Okay. Oh my gosh. Okay. Actually, breaking news ito. Lagi naman may breaking news dito, mga palangga. Okay. Okay. So ngayon, may breaking news. Imagine niyo itong PMS na to under ng presidente ito, 'di ba? Yung nag-a-appoint, okay? Nagtatalaga ng mga kawani ng gobyerno. Philippine Management Staff, okay? PMS. Okay, sabi niya, grabe, Miss Maharlika, okay? Kailangan may pera bago iakyat ang papeles sa ng appointee. Pera po talaga, nakakaawa na ang ating bayan. Dito po sa Sorsogon, sabi niya, dito po sa Sorsogon, ang ayuda, sabi nga ang ayuda ay talagang ginagamit lang para lokohin ang taong bayan dahil alam po ng Bangag Administration na wala na silang malakas na suporta at bagsak po ang trust rating ni Bangag at ni Jahas, sabi niya. Kaya naman, Miss Maharlika, dinadaan nila sa ayuda. Totoo po, grabe dito sa Sorsogon, nakakaiyak, nakakagalit na po ang nangyayari sa ating bayan. Sana ilabas yun na po yung pulburon video. Okay. Now what? Okay. Presidential Management Staff. Thank you so much, Rachel Tagle, for correcting me. Diba? Parang hindi naman ako nakapulboron, diba? Wala naman ako stash box. Okay? Alright. Good. So, bago iakyat ang ang papeles, kailangan magpadulas o magbayad ka ng pera talaga. So, saan kayo tutungo kung lahat
Maliban sa budget ay ninanakaw nila, then pag yung mga appointees o bago ka i-appoint actually, ay magbabayad ka ng multi-million. Hindi na ito bago. Kasi mga palangga, okay? Kasi mga kababayan, ito ay practice na talaga ng mga bangag. Yes, presidential management staff. Yeah, sinabi ko kasi Philippine management staff. Okay lang din yun. Kasi sa Philippines naman ang appointee. Sa Philippines naman. Okay. Ngayon, here's the thing. Yung nagpumasok na na sinabi kong breaking news, dahil natataranta, ito sila, dahil hindi nila alam kung ilalabas ba ni Marlica yung video or what. Malay mo, hindi ko ilalabas. Matutulog lang ako during SONA. Hayaan ko lang sila mamayagpag. Okay? Dahil naalarma sila sa mga posting natin at nakatutok sila word per word, letra per letra sa ating mga vlog, okay? Kapag po, okay, nakaabang, kapag ilalabas ang pulburon, ay ikakat nila, magkakaroon ng internet or power outage. Gagawin nila yan dyan sa Pilipinas para daw hindi kayo makanood or malimitahan yung magiging reach nito. Okay? Yan ang, okay, tignan natin. Ang pumasok na balita ay na chika boom boom. Ayan. Sabi ganun dito, Miss Maharlika, nag-aabang na po ang mga bangag sa gobyerno. Okay? Kapag daw po ilalabas ninyo ang pulburon video ay magkakaroon ng internet outage. Lalo na po sa mga probinsya at sa Maynila para po malimitahan ang malimitahan ang pag-reach, okay? Malimitahan ang reach siguro ibig sabihin niya, ang pag-spread as wildfire siguro nito ibig sabihin. Ang pag-reach ng pulburon video. Yun lang ang sabi niya. Excited na po kaming lahat kung kailan ilalabas. Ang dami nag-message sa akin. Question ko sa inyo. Gusto niya ba ilabas ko? Ngayon? Wag, kayo naman masyado kayong masyado kayo excited. So, kailan niyo gustong ilabas? Kasi kailangan ko ang pulso ng bayan. Kailan niyo gustong ilabas? At you promise sa Filipino people kung ano ang gagawin ninyo. Buwis buhay ito, tandaan ninyo. Death threat sa akin, fabricated crime dyan in the Philippines. Target ni Lisa at ni Bangag ang ulo, ang alindog ko. But you have to do your part. And hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Kayong mga police, kayong mga men and women in uniform. Kailangan tumayo yung mga paninindigan ninyo. Di ba? Tumayo yung nyo. Dapat talaga tumayo yan. Tumayo kayo at magpakatapang para sa Pilipino. Siguraduhin ninyo na kapag nag-showing ang pelikulang pulburon video, ay tumigas kayong lahat. When I say tumigas, hindi ang mga pototoy nyo. Tumigas ang inyong mga paninindigan para sa inang bayan, para sa pagsumpa-sumpa ninyo sa flag ng Pilipinas. Hindi yung, di ba, kantahan ko kayo ng pasumpa-sumpa ka pa, jutang ginina ka. Okay, basahin ko lang ito mga hitag na to Monday. Sabi ni Chen, 30 minutes daw before SONA ilabas. Sabi nag-promise ako palangga. Nag-promise ako, sabi ni Butter Tom Jelly. Palangga, nag-promise ako sa inyo. So, sa tingin nyo ba, pag nag-promise ako, bibiguin ko kayo? Hindi. Kamatayan lang ang pwedeng bumigo niyan. But I'm telling you, when I promise you, I promise you. Kailan ako nag-promise sa inyo? Kanina lang. Nag-promise ako sa inyo a few hours ago dun sa post natin. But did I promise you before? Ang sabi ko nga sa inyo, ewan ko sa kanila. Wala akong kalalaman dyan. But paninindigan ko yan kung ano yung pangako. Ano ba yung pangako ko, by the way? Nakalimutan ko kasi. Kung ano yung pinangako ko. Ano na nga ba yung pinangako ko? Anyway, so gusto kong, ngayon pa lang, gusto kong kausapin ninyo ang inyong mga
palangga, mga kamag-anak, mga kapamilya, mga bagets, mga bata, pero with with parental guidance kasi napaka-explosive nito. Baka tatamaan kayo bongga-bongga. 'Di ba? Yan ang gusto kong, kasi mabilis ito, parang kidlat. Kaya dapat ang reaksyon kidlat din. Okay? I'm telling you, then you have to be ready. Hindi pwedeng pag napanood nyo, back to normal kayo. You have to act. Or else, sa akin naman, ang punto de vista ko, siguro, okay, actually, yung mga usap-usapan namin dito in the past, sabi ko, ano ba itong mission ko sa buhay? Ba't ba ako napunta sa ganitong kalagayan? Imagine nyo, ang alindog ko lang, nag-enjoy lang ako sa buhay ko. Nag-online selling lang ako 10 years ago. Isa sa mga racket ko dito. So bigla akong 2014, then 2015, napunta ako sa ganitong klaseng, landas. Which is, ang i-expose ang mga salot sa lipunan. Hindi ko to choice. I think God's will. I don't know. Ano ba ang tawag dito? Bakit napadpad? Hindi ko naman to ginusto. Hindi ko naman to pinangarap. Ang pangarap ko lang nun, maging sexy star. Di ba? Alright. So, question. Okay? Mayayanig ang buong Ilocos Norte. Okay, so anong gagawin ninyo? So you alert your friends, your family, tell them na si Maharlika ay may pakakabugin sa banga. Okay? Sabi ni Zara Lina, chosen one. Oh, by the way, bago tayo magtuloy-tuloy, I would like to acknowledge Mother Pebbles Talaquera and Agent Morales na pumunta. Andiyan pa sila sa EDSA. Di ba? Andiyan sila sa EDSA kung gusto nyo silang samahan ng bonggang-bongga. Pero I think magsistay sila dyan. Okay, gusto nyo silang samahan ng bonggang-bongga at meron dyan sa Liwasang Bonifacio. Pagpapakita ito ng kanilang talagang pagkadismaya sa gobyernong Bangag. Teka, tingnan natin, baka merong panibagong Oh. Yes. Hi, Reindeer, how are you? Gising ka pa. So, okay, tadhana daw sabi ni Kim Kinyu. Ito na nga yung video. Charing. Charing. Diba? Sa mga pelikula, may mga suspense, mga pabitin-bitin. Pero sabi ko nga sa inyo, sa bawat desisyon sa buhay, dapat mong pinag-iisipan. Huwag kang tira ng tira, di ba? Parang tumitira, parang ano lang yan, you know? Parang, kita mo, yung mga, well, I'm not gonna say that, okay? So, dapat ang decision making mo ay kabog. Okay, basahin ko yung comment. I-live mo lang palangga. Okay, paulit-ulit. Sabi, that's a good idea. Sabi ni Nars, i-live mo lang palangga paulit-ulit. While nagsusona. O nga, no? Paulit-ulit, 1 hour. Why not? That's a good idea. O, gusto niyo ba yon? Diyos ko po, mayanig kayo. Okay, picture daw muna. Okay? Picture daw muna. Sabi ni Senya. Picture daw muna. Well, we'll see. Picture. No. Okay, ganito ang chika. Kaya ako na busy, mga palangga. Actually, kaya ako na busy, nangarag ako kanina, after ko magchikahan kila Attorney Roque at Attorney Glenn. Nagtawag ako ng mga forensic experts dito sa Jamaica. Tumawag ako ng mga foreign experts, forensic pala, not foreign experts. Bangag ngayon. Atulog naman ako. Na mga forensic experts. Sabi niya nung troll yata yan, wala daw video. Baka naman pag nakita akong video, mahalin mo ako. Sino ang naniniwala na may video? Sino ang mga naniniwala na may video? Kasi pag hindi ka naniniwala, iba-block kita. Joke lang. Ayoko i-block kita. Gusto ko makita mo. Alright? Okay. Kwento ko sa inyo. Actually, chinika ko si La Spokes Harry tsaka si Attorney Glenn Chong. So, kinakwento ko sa kanila, you know what? Sabi ko gano'n. Itong pulboronic eclabouche na ito ay makatotohanan. Hindi, ang dalawa, talaga namang
Yan, nung una, mga nakaraang panahon, nagugulumihanan pa sila. Nagugulumihanan pa sila. Ito ba ay lalabas or hindi? Sabi ko naman sa inyo, nasa tamang panahon. Pero parang nakita ko dun sa stash box, talagang hindi naman punong-puno yung ano niya, yung stash box, parang ganito kaliit. 'Di ba? Ang hashtag pala natin ay kapag napanood na ninyo, pag napanood na ninyo, napanood ko na protect the people. So napanood yun ibig sabihin you have to protect the people, referring to whom? To the military, to the PNP. Kapag po napanood nyo na, kailangan yung protektahan ng bayan, huwag nyo protektahan ng bangag. Kasi bangag kayo kung protektahan nyo ang presidenteng gumukuha ng maliit na white powdery substance at dahan-dahan niyang ginaganyan. Demo ko na lang. Ay, wag na. Gumaganon-ganon pa. Okay, basta
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!